Eto na nga pala yung request nyo na i-vlog ko tong e-travel. Search nyo nga lang sa Google o sa Chrome itong e-travel. Tapos eto na po yung lalabas. Pindutin nyo po yung Philippine Passport Holder. At may nakalagay dyan na travel time. Ang ilagay nyo yung arrival entering the Philippines. Tapos ilagay nyo yung date kung kailan kayo lalapag ng Pilipinas. Nyo nga rin pala yung email address nyo dito. Tapos pindutin nyo yung continue. Dito naman tayo step 2. Dito nga sa step 2 ilalagay nyo yung pangalan nyo, yung middle name at saka yung apelyido. Yung suffix optional na lang yan. Lalagay nyo nga rin pala dito yung passport number nyo. Kailangan na kailangan to. Ilan ba pwedeng gumawa ng e-travel? Example, ang flight mo ay 20. Kailangan 17 o 18 ay nakagawa ka ng e-travel. 72 hours lang kasi ang valid nito. Tapos ilalagay mo nga rin pala dito yung birthday mo. Alam nga naman birthday ko. Siyempre ilalagay mo dyan kung ano yung trabaho mo dito sa Saudi Arabia o kung saan ka mang lugar, bangsa. At required din nga pala dito ang cellphone number sa Pilipinas. Pwede mong ilagay dyan yung number ng asawa mo o yung kabit mo. Charot lang. Napakalaga kasi itong e-travel. Hindi ka po makakaalis kapag walang e-travel pass. Dito na nga tayo sa step 3. Ang ilalagay mo naman dito yung address mo sa Pilipinas. Kailangan kumpletong address ang ilagay mo dito. Katapos mo ilagay yung address, pindutin mo yung next at dadako naman tayo sa step 4. Ito naman sa step 4, ilalagay mo kung sa kang bansa. Tapos ilalagay mo dito land base kung merchandiser ka o dito ka nagtatrabaho sa lupa. At kung seaman ka naman sa barko ka nagtatrabaho, sea base ang ilalagay mo. Purpose of travel, ilagay mo lang others, pwede na yan. At ilagay mo nga pala dito aircraft passenger. Pagkatapos naman, ilalagay mo diyan name of airline. Example, Kuwait Airlines, Philippine Airlines, ganun. Ilalagay mo nga rin pala dito yung flight number mo. At ang nilalagay natin dito ay nasa ticket nga to lahat. Kung wala ka pang ticket, wag ka munang gagawa ng e-travel pass. Dito naman tayo sa destination upon arrival in the Philippines. Kung diretso ka naman sa lugar mo, pindutin mo na lang yung residence. Ilalagay mo nga rin pala dito yung passport issue kung saan mo kinuha yung passport. Philippines. Tapos ilalagay mo dito yung passport issued kung kailan mo kinuha yung passport. Sobrang dami na talagang details ngayon dito sa e-travel. Dati naman walang ganito. Ilagay mo nga rin pala dito kung saan kang terminal sasakay. Example, kung dito ka sa Jeddah, ang ilalagay mo dito is Saudi Jeddah Airport. Pagkatapos dito mo naman ilalagay yung date departure mo kung kailan ka aalis. Ang ilalagay mo naman dito sa country transit ay Philippines. Alam nga naman Afghanistan. Tapos dito mo nalalagay kung anong terminal ka sa Pilipinas. Kung ay Terminal 1 or Terminal 2. Tapos ilagay mo din dyan ulit yung date. Kailan yung lapag mo sa Pilipinas. Paulit-ulit na to, diba? Tapos napaka-importante, ilalagay mo nga dito last departure mo sa Pilipinas. Yung kailan ka huling umalis sa Pilipinas. Lalagay nyo nga rin pala dito kung ilan luggage yung allowed na nakalagay sa ticket nyo. 2, ganun. Dito naman tayo sa for customer general declaration. Lalagay mo nga diyan total yung nabili mo dito sa abroad. Kuwari, yung mga pasalubong mo, mga magkano, i-declared mo dito kung magkano. Kahit ano na lang yun siguro. Formality lang na naman to. Tapos may sasagutan kayo ditong yes or no. Kailangan nyo tong sagutan. Tapos kailangan may 3 yes kang sasagutan dito. Kasi kung puro no lang, hindi nga siya mag-next. Pre, ang sasagot mo dito yes kung may dala kang mobile phone. At kung meron kang dalang mga gold, ganun, yes na lang ilagay mo dyan para mag-proceed na tayo susunod. Pagkatapos mo nga sagutan lahat yan, ay pindutin mo nga yung save and next. Dadako naman tayo sa picture. Required na nga rin ngayon dito ang mag-picture. Pindutin nyo nga lang yung take a photo at lalabas na nga yung mukha ni Alan. Si Alan kasi ay mag-e-exit na, kaya naman ginawa ko siya ng e-travel pass at na-share ko na rin sa inyo. Pagkatapos nga take a photo, pindutin nyo nga ulit yung save and next, tapos doon na lalabas lahat ng details mo dito. Kailangan mo muna itong reviewin lahat bago mo siya i-screenshot o bago mo siya i-print. Pwede rin naman na i-print mo na lang ito at pwede din i-screenshot. Natanggap naman ng airport ng screenshot gamit ang cellphone. Required nga rin pala dito yung pirma. Kailangan mong pirmahan yung pirma mo lang ha. Ito nga lang ipapakita mo sa airport, itong QR code. Nakatunayan na meron ka ng e-travel pass. Basta po, ang validity lang po nito ay 72 hours o 3 days. Basta may ticket na kayo, ay pwede na kayo gumawa ng e-travel pass. So yun lamang po, maraming po salamat. Ingat, God bless. Thank you Lord sa blessing. Sana po nakatulong.